Good day guys! Today meron tayong bagong project. Pupunta tayo kay Mix Store. We will upgrade this DRL, yung yellowish into a white color. Halika, samahan nyo ako. Tayo sa Kamuning. We are near the shop na ni Miko. Check natin kung nandito siya. Today is Saturday. Teka, mukhang sarado na siya. Ba't sarado siya? Teka, tawagan ko. Anyway, tingnan muna natin itong itsura ngayon. Ito yung DRL natin na kulay yellow. Parang nahihinaan ko. Kasi siya bulb type siya. So we will need to replace it with the white LED para it will look nice and really clean. You know, it's yellow, no? Parang it sticks out and it's not complementary dun sa look that I like. By the way, I found out na si Miko pala na lumipat na ng store, no? So, yung new location niya dito sa Kamuning, no? Kamuning, 39D Kamuning Road. Halika, puntahan natin. So, kung sa Kamuning siya, medyo malaki na yung road na yon. So, nasa commercial area. So, mas maganda ang kanyang visibility. Halika, tingnan natin. So, nandito na tayo sa bagong shop ni Mix Store. Wala pa siyang signage. Bago pa lang kasi. So, hindi pa maayos yung loob kasi kalilipat pa lang niya at saka nag-aayos pa siya ng magamit. Yung location ng shop niya, ito along Kamuning Road. Pag diniretso mo yung road na yan, ayun malapit na yung kanto ng Timog Avenue. Halika, pasok tayo. Boss! Morning! Boss, nag-aayos pala kasi kami, kalilipat ka pa. Hindi pala dumadating mga planong siya, wala. So, ito yung mga accessories niya. Ayan sir, ito. Okay, maganda na to. So, magkakaroon ka rito ng anong service mo dito, Miko? Dadagdag natin sir yung PPF, tsaka yung ceramic. Ceramic. So, ceramic. Maximize natin itong Okay. location. Ilan ang kasyang kotse dito? Dito sir, dalawa po kasya. Kasya Tapos dalawa. sa labas, boss, mga accessories, pwede natin. Okay. Good. At least sabay sila dito. Sabay, no? PPF. Okay. Habang naghihintay tayo, pasukin natin itong loob ng office ni Miko. So, dito yung office niya, saka nandito rin yung future customer lounge niya. So, dito raw magkakaroon ng upuan daw dito. Yan, yung kanyang office. Dito daw yung kanyang customers lounge. No? Magkakaroon ng upuan dyan sa mga visitors. So, air condition naman yung area niya. So, yan, another look, So, madami siyang mga stocks dito for Mazda cars, So, in the future, makakaroon daw siya ng ceramic sa coating na service. Kaya kita mo yung ilaw niya sa taas yan, So, ito na yung LED light na ikakabit natin dito sa park light, Ito is talagang sa Mazda 3 at saka sa Mazda CX-30. So, tamang-tama siya. So, inassure ako ni Miko na hindi magkakaroon ng error. Kasi minsan, pagka mali yung nakabit na bulb, nagkakaroon ng error code. Meron ako ding napansin dun sa US group, nagkabit sila dito noon, nagkakaroon sila ng error. Pero dito, sa experience ni Miko, wala namang error code na lumalabas. So, compatible siya talaga. Okay, let's start. The guy tries to remove the bulb, But the engine is still hot kasi I just arrived in the shop. So, medyo nahirapan siya ng konti. Okay, I think he need to switch to the other side first, So, dito, he uses yung parang rug to cover yung hot area so he can remove the bulb. In other countries, what they normally do is tinatanggal pa yung yung cover dun sa fender liner para makuha yung bulb.
So, ito yung ating ito yung ating ikakabit na LED na white in color. Okay, it's removing the bulb, the yellow bulb, no? This is the one, no? This is the stock one. So, we'll replace this with the LED. This one, this is the replacement. Yan yung LED. So, it's just a plug and play, no? You just put it in and then you will test kung it will be okay. So this is how it looks when installed already, no? Yan, you just plug it in and it's okay. Nice and clean setup. Okay, we'll put it in. So the one on the left is already installed, so we'll get this one for the right side, no? So let's see how it goes. So tingnan natin yung socket nung bulb kung anong itsura niya, no? So ito yung itsura nung nung lalagyan nung ating LED. So dito natin ipapasok yung ating LED light. Yun, nilalagay na niya. Alright. Yan, nakakabit na siya. So, ganyan ang itsura niya. So, pwede natin ipasok ngayon dun sa pinaka-housing ng ilaw, no? Ayun, umilaw na. It's now white color. It's bright na white. Hindi siya yung bluish, no? Ang pagkakaalam ko, nasa mga 6,000 Kelvin ito. So, maganda yung pagka-white na niya. At first glance, ganda niya, no? Yan, there's another view. So, nawala na yung yellow color. It's now white. It blends well with the white body and the black grill, no? I really like it. Very, very nice. So, ito yung hitsura niya pagka umaga, no? So, mas malakas siya doon sa dating bulb type na yellow. Kasi nga, LED siya. So, very bright. So, maganda siya. Take another look dito sa may side view. Ang pagkakaiba nga pala nitong headlight nitong Elite dun sa premium model is yung premium kasi adaptive yung kanyang headlight, no. So pagka in-on mo yung ilaw niya, makikita mo lumalabas yung parang ring, no. Para kasi ang angel eyes. Ito hindi siya naka-angel eyes na ganun. Subukan naman natin sa medyo dark area, no? Noticeable yung difference niya. Maganda talaga yung kinalabasan. For me, yung mga small details na ganito, yun na nag-i-enhance ng look, no? Subtle lang yung improvement, but malakas ang dating. Yung iba kasi gusto yung amber color, pero kanya-kanyang trip naman yun. Sa akin, gusto ko malimit yung aking or mag-stick to sa aking color scheme na white and black with clean lines. So ngayon, mas visible ka sa daan, lalo na yung medyo hapon na, no? Kitang-kita na ngayon yung LED na light mo na DRL, no? Ganda ng dating. Tapos, naha-highlight pa yung kanyang headlight na yung projector ba? Kasi nga, maliwanag yung sa background. So, makikita mo yung projector light na bilog sa headlight. Parang umaangat siya. Isa pang maganda sa LED nga pala yung kanyang lifespan, Kasi it's longer. Normally, it average about 15,000 hours. As against dun sa bulb na 1,000 hours lang. So, in the long run, nakakasave ka kasi you don't have to change the bulb too often, no? With LED lights nga pala, you don't have to worry about too much brightness that sometimes temporary blinds yung yung kasalubong mo. They offer decent illumination, far better than halogens.
Okay, tingnan naman natin kung anong itsura niya sa gabi. So, it blends well with the stock headlight. Yung iba kasi mas cooler yung temperature, kaya parang nagiging bluish ang itsura, which I don't like. So, ang kinalabasan niya parang OEM finish. Alright, ganda niya. So, if you have an Elite model, I suggest na palitan nyo yung DRL niya, no. Ang ganda niya sa especially sa personal pag nakita mo. Ang laki ng pagbabago ng itsura ng car mo. All right, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!